Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pag-araro ng closed van sa mga tricycle sa paradahan sa Gapan City, sa poll sa CCTV. Babae nahulog mula sa sinakyang Ferris wheel sa Lalo, Cagayan. Mga basura nakatambak sa gilid ng kalsada sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Paghahakot, pahirapan umano dahil sa dami ng naipong basura matapos ang pagbaha. At tindero ng isda sa Dagupan City, hinahangaan matapos isauli ang napulot na 200,000 pesos. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, inirereklamo ng ilang residente ang tambak ng mga basura sa gilid ng kalsada sa Barangay Anulid, Mangaldan, Pangasinan. Ang mga opisyal ng barangay hirap daw sa paghahakot dahil sa dami ng naipong basura bunsod ng pagbaha. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Ilang araw nang nakatambak ang mga basurang ito sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Purok 4, Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Bukod sa tambak ng basura, meron pang ibang basura na nakasabit sa sanga ng halaman. Hindi nahakot lahat. Pero pag Friday siguro, mahakot na lahat yan, malinis na. Perwisyo na para sa ilang residente ang mga tambak ng mga basura. Panawagan ng mga residente, lalo na yung mga nakatira malapit sa mga tambakan ng basura gaya na lamang nito, na sana'y makolekta na ang mga naipong basura dahil nangangamoy na at naapektuhan na ang mga bata na nakatira malapit dito. Dapat mahangkot na po kasi mabaho din kasi. Nangangamoy din sa sa loob ng bahay. Aminado mga opisyal ng barangay na naipon at dumami ang mga basura matapos ang halos 2 linggong pagbaha, bunsod na nagdaang mga bagyo at habagat. 1 linggong hindi nakakolekta ng basura ang barangay dahil hindi makadaan sa baha ang garbage truck. Hindi rin daw nila masisi ang mga residenteng itambak ang basura sa gilid ng kalsada kesa maanod ng baha. 2 beses na nagakot ng basura sa lugar noong nakaraang linggo. Hindi rin talaga makayanan yung sa sobrang dami po. Even sa landfill po, sobrang dami din po. Samantala, pinag-aaralan ng mga opisyal ng barangay na magkaroon ng garbage collection area para hindi nakakalat at nakatambak ang mga basura sa gilid ng kalsada. At ngayong maayos ng panahon, panawagan ng barangay sa mga residente na ilabas lang ang mga naipong basura sa mismong araw ng garbage collection. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Inararo ng closed van ang mga tricycle sa paradahan sa Gapan City matapos na mawala ng preno. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Caligdan Dizon. Kita sa CCTV ang dire-diretsyong patakbo ng closed van na ito nang biglang lumiko at nasalpok ang 4 na tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nangyari ito pasado 3:00 ng hapon kahapon sa daang Maharlika Highway, Barangay Santo Niño, Gapan City sa Nueva Ecija. Ayon sa PNP, damay sa insidente ang isang bystander, 2 tricycle driver at 2 pasahero. 2 sa mga ito ang kritikal sa ospital habang sugatan ang 3 iba pa. Pinilit po na iliko sa kanto sa hindi po inaasahan ay inararo po niya yung 4 na nakaparadang tricycle. Nagkaroon din po ng 5 injury mga tao na nandun po. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang driver ng closed van. Ipasok mo yung kamay niya para hindi mamasla. Sa video naman na ito, makikita na sinusubukang alisin ng lalaking biktima na naipit sa ilalim ng gulong ng truck. Atras. Nagkalasog-lasog ang katawan ng 47 anyos na biktima nang maialis sa ilalim ng truck. Nangyari ang aksidente sa bahagi ng Purok 2, Barangay Villaros, Bagabag, Nueva Vizcaya noong Linggo ng gabi. Ayon sa PNP, binabagtas ng biktima ang kalsada nang biglang may mag-overtake umano sa kanya at nasagi ang kanyang sinasakyang motorsiklo. Saka natumba at tumilapo ng rider at nagulungan ng kasunod na truck na naglalaman ng tone-toneladang semento.
may nakasunod daw na unidentified vehicle na nag-overtake, tapos nasagi po yung motor, tapos natumba, saka naman po na gulungan ng nakasunod na trailer. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang unang motoristang nakasagi sa biktima upang mapanagot din. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa magkahiwalay na aksidente, pati ang kanilang mga kaanak. Glam Calictan, Dizon, 1 North Central Luzon. Sa video na ito, makikita ang kumpulan ng mga tao sa karnabal sa Lalo, Cagayan, gabi noong linggo. Nabulabog ang mga namamasyal sa karnabal dahil sa babaeng nahulog umano mula sa sinasakyang gondola ng Ferris wheel. Kwento ng mga saksi sa pulisya, sumakay ang 18 anyos na babae at ang 12 anyos na kasama nito sa gondola ng Ferris wheel habang nagsasakay ng iba pa ang operator. Nang nasa taas na sila, dumungaw daw ang babae at maaring nahilo at nahulog ito mula sa may 10 talampakang taas ng gondola. Nagtamo ng bali sa buto sa dibdib ang biktima na nagpapagaling na sa ospital. Naglabas na rin ng pahayag ang Lalo LGU kaugnay sa insidente. Patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa operator ng Ferris wheel para sa karampatang hakbang. Nakapag-usap na rin daw ang operator at ang pamilya ng biktima. Makatatanggap ng dagdag na pensyon ang Social Security System pensioners simula sa susunod na buwan. Ayon sa SSS, para sa pensioners as of August 31, 2025, 10% ang itataas para sa retirement and disability pensioners sa ilalim ng Pension Reform Program 2025. 5% naman ang dagdag para sa death o survivor pensioners. May ikalawa at ikatlong bugso pa ang dagdag pensyon na ipatutupad sa September 2026 at 2027. Ayon sa SSS, halos 4 na milyong pensioners ang makikinabang sa programa. Paglilinaw ng ahensya, hindi ito magdudulot ng pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro. Mga kapuso, nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagong low pressure area na namataan kahapon sa Pacific Ocean. Huli itong namataan kaninang umaga sa layong 650 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng susunod na 24 oras pero posibleng lumapit sa kalupaan. Nananatili namang mahina ang epekto ng habagat kaya halos buong bansa pa rin ang makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms lalo na sa bandang hapon o gabi. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Malakas ang ulan sa ilang bahagi ng Apayao, Cagayan Valley, Ilocos Provinces at Pampanga. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nahulikam ang pagnanakaw ng isang binatilyo sa baterya ng nakaparadang jeep sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking naglalakad sa kalsadang ito sa bahagi ng barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan, madaling araw kahapon. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita rin ang parehong lalaki na may dala ng baterya. Kinuha pala niya ito sa nakaparadang jeep sa lugar. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang may-ari ng jeep pero sinabing nagkakahalaga ng halos 7,000 piso ang ninakaw na baterya. Inaksyonan din ng barangay kung sino yung kumuha ng baterya at nangyari ito kasi ng 2:00 ng umaga so lahat na ng tao ay tulog na. Ang lalaking nakuhanan sa CCTV, pinaniniwala ang kapitbahay at kamag-anak pa ng may-ari ng jeep. Sa tala ng barangay, 2 beses nang inireklamo ang lalaki dahil sa parehong kaso. Wala pa naman pong detalye na nakukuha namin doon sa suspect. Hindi po siya matindi. Ayaw niyang pumunta dito sa barangay. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ang pahayag ng tinutukoy na lalaki sa CCTV. Wala pang nakarating na formal na report sa himpilan ng pulisya pero handa raw silang magsagawa ng investigasyon kung dudulog ang may-ari ng jeep na ninakawan ng baterya. Para makabiyahe ulit,
Bumili na ng bagong baterya ang may-ari ng jeep. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, 64 anyos na tindero ng isda sa Dagupan City, hinahangaan matapos isauli ang napulot na 200,000 pesos. Atin siyang kilalanin sa report ni CJ Turida. May iniindang sakit pero todo kayod pa rin sa trabaho ang 64 anyos na si Tatay Jesus Caneng, residente ng Barangay Pantal, Dagupan City. Tumutulong siya sa konsignasyon sa Magsaysay Fish Market at nagtitinda na rin siya ng isda at kumikita sa pamamagitan ng porsyento. Kung tutuusin, kulang pa ang kinikita para sa pamilya. Tanghali noong August 2, sinubok ang katapatan ni Tatay Jesus nang makakita siya ng pera sa bahaging ito ng A.B. Fernandez Avenue. Nagpapagupit daw siya sa mga oras na iyon. Sabi ng babae, ay pira-pira. Sabi, ay narinig ko, yung pira nandito na pala sa tapat ko. Sabi ko, inapatas akong ganyan. Sabi, baka free money. Pagtingin ko, nakabandel, 2 piraso. Ay pira nga. Sa tulong ng ilang opisyal ng barangay, nai-report sa pulisya ang insidente at naibalik sa may-ari ang perang nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Proud na proud po ako kasi lalo na po yung boss namin, proud na proud po siya sa kanila kasi talagang tapat po si Kuya tsaka maasahan po sa lahat. So proud kami dito dahil may mga tao pa palang mga gano'n na may mabuting puso na hindi siya nasilaw. Sa aming pag-uusap ni Tatay Jesus, hindi niya napigilan ang umiyak. Hindi raw natutulog ang Diyos kaya kailangan gumawa ng kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Yung tira na yun, may mas nangangailangan. Kaya nung naisip yun. Nakahanda raw ang Barangay Council na parangalan at kilalanin ang kabutihan at katapatan ni Tatay Jesus. Bigyan namin siya ng Certificate of Appreciation. Dahil siyempre, alam mo na anak, maganda yung ginawa niya dito sa barangay, magiging huwaran siya. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torita, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Ilang tricycle drivers ang sumasideline na sa ibang trabaho dahil sa kakaunting kita sa pamamasada. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sakit sa ulo at sakit sa bulsa para sa mga driver ng pampasaherong sasakyan ang ika-4 na pagtaas ng presyo ng langis. Dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng ilang bilihin na sinasabayan pa ng pagtaas ng presyo ng langis, hirap na raw sa paghahanap buhay ang tricycle driver na si Tatay Dixon mula sa Kalasyaw, Pangasinan. Kaya bukod sa pamamasada, sumasideline na rin siya sa ibang trabaho para mabuhay ang kanyang pamilya. Kumita ako ng 500, gasolina 300, 200. Kaya ayaw ko na, umahanap ako ng contraction. Minsan-minsan lang. Batid din ng pamunuan ng One Pangasinan Transport Federation ang hinaing ng ilang jeepney driver hinggil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kaya nagpaabot ng tulong ang grupo sa mga driver at naghain din ng petisyon para sa aumento ng pasahe. Although meron kami petition from National to 15 pesos, hindi nga lang matuloy-tuloy dahil binabalansi yung sitwasyon. No? Subalit kung sa amin ang tatanungin, talagang gusto namin kahit magkaroon ng additional na 1 peso increase. Ngayong araw, nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng piso hanggang 1 peso and 90 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, bunsod pa rin ito sa ipinataw na sanksyon at pagtaas ng taripa ng Estados Unidos sa mga langis na manggagaling sa Russia, Iran at Brazil. Lahat ng ginagamit nating produktong petrolyo nang gagaling sa labas ng bansa. Wala namang reason na domestic. So, ibig sabihin, yung mga sinabi ko na geopolitical conflict o issue ng fundamentals ng supply and demand, hindi natin mga control. Sa 4 na ligong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, umabot na sa 4.30 pesos ang net increase sa diesel at 2.90 pesos sa kerosene at gasolina.
Chris, ayon sa Department of Energy ay inaasahan nila ang posibleng pagbaba ng presyo ng langis sa buwan ng Setyembre. Ayon kasi sa OPEC Plus 12 o ang Organization of the Petroleum Exporting Countries ay tinatayang maglalabas sila ng 548,000 na bariles kada araw. At kung bababa man daw ang demand sa nasabing produkto ay tiyak namang bababa rin ang presyo nito. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nasawi ang 69 anyos na babae matapos salpokin ng motorsiklo ang sinasakyan niyang tricycle sa Dagupan City. Nakaalerto CJ Torida. Hanggang ngayon, emosyonal pa rin ang 58 anyos na si Tatay Felipe Erfe matapos maaksidente sa National Highway na bahagi ng Barangay Bunuan, Binlog, Dagupan City mag-aalas 11 ng umaga kahapon. Galos sa braso at binti ang tinamo ni Tatay Felipe. Pero ang kanyang kinakasamang sinanay Luz Duvar, 69 anyos, hindi nakaligtas sa insidente. Namalengke sila sa San Fabian at pauwi na sana ng aksidenteng masalpok ng motorsiklo ang kanilang sinasakyang tricycle. Sa lakas ng impact, nahiwalay pa ang sidecar sa motorsiklo. Sinalpok kami bigla kasi no-vertical niya mga kumboy ng dump truck eh. Kala niya siguro kaya niya. Nag-encroach po siya dito sa linya po ng naka-tricycle. Nung umabot na po sa sakon, nagpang-abot po sila. So nagkabanggaan, then after ng banggaan, napunta po sila sa gilid. Dinala pa sila sa ospital pero hindi na umabot ng buhay si Nanay Luz. Matinding sugat sa ulo at nabalian pa ng buto sa paa ang biktima. Sugatan din ang 31 anyos na rider ng motorsiklo na tubong Pozorubio, Pangasinan. Dinala rin siya sa ospital. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na magkuha na ng pahayag ang rider. Sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries ang rider. Actually ngayon, ongoing po yung filing namin sa City Prosecutor. Hinihintay ko lang din po yung paglabas ng medical legal and then yung death certificate po. Muling nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Magdahan-dahan po tayo. Ingat po. Lagi po nating isipin yung mga pamilya po natin na uwian po natin. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Batang magkapatid na naglalaro sa seawall nahulog sa dagat sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Walang tigil sa pag-CPR ang kawani ng BFP matapos masagip ang batang lalaki mula sa pagkalunod sa dagat sa Barangay Tamurong, Santa Catalina, Ilocos Sur. Kwento ng ina ng bata sa pulisya, nagpunta silang mag-iinas tabing dagat upang doon mag-agahan. Naglalaro umano malapit sa seawall ang dalawang batang anak nito. Nadulas daw ang 9 na taong gulang na lalaking anak nito at nang tulungan siya ng 10 taong gulang na babaeng kapatid, nadulas sila pareho at nahulog sila sa dagat. Nasawi sa pagkalunod ang batang babae. Nailigtas naman ang batang lalaki na kritikal ang kalagayan sa ospital. Wala pang pahayag ang magulang ng mga bata. Yung seawall kasi sir, hindi pa yun natatapos. Bale, may portion na may seawall pero ongoing pa rin yung pagpapagawa doon. Tapos yung sa baba niya, wala na kasing buhangin. Nasagip naman sa pagkalunod ang 31 anyos na lalaki sa dagat sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nagpunta sa dagat ang biktima kasama ang mga barkada para magsalo-salo. Naligo raw sa dagat ang biktima kaya muntik na siyang malunod. Sa pagresponde ng pulisya, agad na nilapatan ng paunang lunas ang biktima at nailigtas. Agad siyang dinala sa ospital na nasa maayos ng kalagayan. Glam Calicdan, D-Zone, One North Central Luzon. Post-disaster inspection isinagawa ng LGU sa mga lugar na nalubog sa baha sa Bangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Isa-isang inikot at ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ang mga barangay na nalubog sa baha matapos manalasa ang mga nagdaang bagyo at habagat. Layon ng post-disaster inspection na malaman ang dahilan ng pagbaha sa mga barangay. Dito, nadiskubre ng LGU na mayroong mga daluyan ng tubig na nasarahan matapos ang pagtatayo ng iligal na mga istruktura.
Bunsod nito, mag-i-issue ang LGU ng Notice of Illegal Construction sa mga residenteng nagtayo o nag-extend ng kanilang property sa mga daluyan ng tubig. Perhaps ito yung mga hindi po na-report sa ating Municipal Engineering Office. Well, nakitaan na rin po at ito po ay kasalukuyang pinag-iimbestigahan. Isa ang barangay Anolid sa pinaka-naapektuhan ng pagbaha. Pero naniniwala ang ilang residente na hindi ang mga istruktura na itinayo sa ibabaw ng Payas Creek ang dahilan ng pagbaha sa lugar. Iba kasi yung mga hindi marunong magtapon sa tamang tapunan, yun lang nakaka-problema yung dito sa Payas namin. Ayon sa mga opisyal ng barangay, sa pagitan pa ng taong 2000 hanggang 2005 na itayo ang mga istruktura sa ibabaw ng Payas Creek. Sa nakalipas sa 2 taon ay mahigpit ng ipinagbawal ng barangay ang pagtatayo ng istruktura sa Payas Creek. Kung sakali mang magkaroon po ng notice or mapadala sa amin yung notice sa barangay, kakausapin ko po kaagad yung mga tao na nakatira doon para sabihan sila na may notice na po ang LGU with regards dun sa mga pinatayo nilang establishment. Magpapatuloy naman ang dredging operation ng barangay sa Payas Creek. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, iba't ibang aktibidad ang gagawin ng Komisyon ng Wikang Filipino para sa Buwan ng Wika ngayong Agosto. Ayon sa tagapangulo ng KWF na si Arthur Casanova, merong webinar sa bawat Lunes ng Agosto, mga patimpalak at tertulya o pagtitipon sa mga sentro ng wika at kultura sa iba't ibang state universities and colleges. Lahat ng gawain naayon sa temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Binigyang diin din ng KWF ang mahalagang papel ng kabataan at kanilang edukasyon sa pagpapahalaga at pagsusulong sa ating wika. Ang mga bata daw po ay mahilig sa mga gadget at karamihan sa mga pinanonood nila ay wikang Ingles. Sa silid-aralan ay inaasahan po na ang mga guro ay tutulungan sila at gagabayan sa pagbibigay halaga po ng ating wikang pambansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa bisa ng warrant of arrest, kalaboso ang top 4 most wanted person ng bayan ng Calasiao, Pangasinan dahil sa kasong homicide. Ang akusado ay isang 21 anyos na lalaki, residente ng barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nahuli siya ng mga operatiba sa barangay Poblacion West, mag-alas 9 ng gabi noong Miyerkules. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na wala pang pahayag. Dengue cases sa Lubao, Pampanga tumaas ng 50% mula Enero hanggang Hulyo 2025 kumpara noong 2024. Narito ang report. Bukod sa leptospirosis, binabantayan din ang sakit na dengue tuwing tag-ulan. Sa Escolastica Romero District Hospital sa Lubao, Pampanga, may naka-admit na 33 dengue patients. Ayon sa pamunuan ng ospital, tumaas ng halos 50% ang kaso ng dengue ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Ang ERDH ang pinakamataas ang kaso ng dengue ngayon dito sa 11 na district hospital sa Pampanga. So maliban po doon, usual na sakit ngayong tag-ulan, pagtatae, acute gastroenteritis o tsaka yung pneumonia. Karaniwang sintomas ng dengue ang lagnat, sakit ng ulo, pagdurugo ng ilong at gilagid, pagsusuka, pagdudumi at pagkakaroon ng pantal sa balat. Ayon sa mga doktor, maaaring ikamatay ang dengue kung napabayaan. Maging agresibo po tayo dun sa mga pagbantay sa mga simptomas, lalo na initial onset po ng lagnat, magpatingin na po tayo sa mga nearest na district hospital. Dahil ang kinakatakot po natin dito, baka akalain nyo simpleng mga trangkaso lang talaga yung mga nararamdaman ninyo. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, walang dapat bayaran ang mga pasyenteng naka-confine sa pampublikong hospital. Alos province-wide, Atina, so makayalarma ako ngayon.
So kailangan kong puntalan ng nanulang barangay dengue. Bilang tulong na mahagi ng financial assistance ang lokal na pamahalaan sa mga pasyenteng tinamaan ng dengue. Inatasan ng provincial government ang mga opisyal ng barangay na paigtingin ang paglilinis sa mga komunidad upang mapuksa mga pinamumugaran ng kitikiti na nagdadala ng dengue. CJ Torida, One North Central Luzon. Barangay at SK officials mula sa iba't ibang lugar sa bansa tinuruan ng kasanayan sa pagninegosyo. Silipin sa report ni Juval Fernandez. Sa temang sanay-sanayan, koneksyon, tulong-tulong sa pagpapaunlad ng kabarangayan, matagumpay na inilunsad ang ikalawang joint negosyo sa barangay at negosyo sa kabataan entrepreneurship development training sa Baguio City. Dinaluhan ito ng daan-daang miyembro ng sangguniang barangay at sangguniang kabataan mula sa buong bansa. Para sa barangay chairman na si Lourdes Panghulan na mula pa sa Sultan Kudarat, malaking bagay raw sa kanya ang pagkakaroon ng ganitong training upang maibahagi rin sa mga nasasakupan. Sipag at tiyaga po ang kailangan sa atin at meron tayong mindset na kung ano po talaga ang purpose natin para tayo umunlad. Aktibo ring nakilahok ang mga kabataan sa diskusyon kung paano magsisimula at mapalalago ang kabuhayan. Marami akong natututunan sa kanila na pwede kong i-share sa aking bayan, ganun din sa aking SK chairpersons at sa aking mga nasasakupan na kabataan sa amin. Layunin din ng training ang maturuan ng wastong kasanayan sa pagnenegosyo ang mga nasa barangay sa tulong ng iba't ibang programa. So what we do is really help the entrepreneurs in terms of learning how to do product and costing, inventory management, and even like knowing how that eventually they can hire people to help them or how to consolidate their procurement so that then they're competitive. Malaking oportunidad din ito para mahulma ang potensyal ng mga kabataan sa pagninegosyo. Madami ngayong pwedeng inegosyo. We are in the age of information technology. So maraming pwedeng gawin ang ating mga kabataan, and I would suggest that they would go to their respective negosyo centers in their municipalities, and they also visit DTI. Juval Fernandez, One North Central Luzon. Hindi nagpahuli sa trend ang isang fur baby sa Dinalupihan, Bataan. Ang kanya kasing entry, pinusuan online. Aba, pasilip nga. Yan ang nakakagigil na pagkasa ng fur baby na si Pedro sa isang trend sa TikTok. Saktong-sakto kasi siya sa queue at tila alam ang susunod na lines. Kwento ng fur parent na si Mikey, mahilig daw talagang mag-grrr si Pedro tuwing naglalaro siya. Kaya naisipan niyang videohan ang alaga. Hirit tuloy ng netizens, binayaran siguro ng chicken si Pedro para kumasa sa challenge. Ang video na yan may mahigit 750,000 views na online. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.